Yes! Yo, mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw. Yes, ting 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 ting. Hello? Hello sa inyo. Ito na naman tayo nagbabalik sa isang makabuluhang video. Ngunit walang kwenta. Hindi, meron namang kwenta. Intro lang yun, mga boss. So, mga boss, eto kasi, Cap Nino Barzaga. Pasok! Ano ang inyong sentimento sa politika sa ating bansa? Panoorin ang kanyang paliwanag. Samain ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Oo. Marcos. Dahil ang gobyerno po ni Pangulong Marcos, kahit kapartido ka niya, Oo. kampi ka niya, kung alam niya na may pagkakamali ka at may nilabag ka sa batas, pananagutin ka. Yun. Tama yun. Tamang-tama. Kita nyo yung executive secretary. Balita ho natin power tripper daw yun. Ewan, taga-benta ng mga posisyon. Taga-benta ng... Ewan, hindi natin alam. Power tripper, sabi na power tripper. Yun ang balita ho natin na naaligan natin sa ating itim na ahas sa Malacanang. Si Marling ang may puting ahas. Ako naman ay may itim na unggoy. Itim na unggoy sa Malacanang. Ayoko ng ahas, putang ina. So, pakinggan natin si Nino. Tuloy mo, Nino. Yan ang hindi matanggap ng mga Duterte. Magandang araw sa iyo, kaibigan, kapatid, Intro pa lang pala yun. kababayan. Alam niyo po, naisip niyo ba itong naisip ko? Hindi. Bakit ganun Ano? ang pag-atake ng mga Duterte Anong ginagawa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos? Ano? At kasapakat nila ang mga troll social media at mga kilalang ibang personalidad na mga political vlogger. Simple lamang ang gusto ng mga ito. Ano? Ibalik ang mga Duterte at yan naman. Oo. Daig naman nila yung martial law pag ganun. Utaragis nila, kakabababa lang nila. Gusto nila balik agad. Di sana presidente ang tinakbuhan nila noon. Diba? Anong gusto niya? Pabagsakin nila si Marcos? Tapos, papasok si Sara another 3 years? Tapos, tatakbo ulit sila ng another 6 years? Delete. Putang inang kamatis na yan. Anak ng teteng nila. Is na yan. Anak ng is na yan. Gago talaga. Yun ang gusto nila. So, 6 na taon silang mamamayagpag. Gago sila. Di ba? Napakasira ulo nila pag ganon. Daig pa nila ang sila yung may maitim pala na balak pag ganon, mga kaibigan. Sila yung may maitim na budhi. Sila yung sakim. Pinagpakakalandakan nila na si Marcos ay sakim. Pinagkakalandakan nila si Marcos hindi ayaw nang bumaba. Kapitok doon sa pwesto. Hindi pa nga po tapos ang 6 na taon. Diba? Yun ang gusto naman nila. Gusto nilang i-impeach, gusto nilang pabagsakin. Para 3 years, tapos another 6 years. So, 6 na taon na silang, 9 na taon silang mamamayagpag na naman. Walang ganon. Hindi na mangyayari yon. Mulat na po ang nakakaraming Pilipino. Mulat na po ang ating mga kababayan. Tama na. Dapat nang kalusin. Dapat nang wakasan ang kasamaan ng mga Dutertes. Tuloy mo, Kap. Ng mga Duterte. Ang plano nila, sirain, wasakin, maglabas ng kung ano-ano
para lamang pasamain ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Tama. at sirain din ang leadership ng House of Representatives sa katawan at sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Oo. Yan po yung mga agenda. Alam naman po natin na ang mga Duterte Priority agenda nila yon. ng kwento. Sanay gumawa ng Isnan. eksena, dadaanin Anak nila ng sa mga joke-joke, dadaanin sa mga salitang paputang ina, gago, ulol, etc. kung ano pang mga gimmick ang ginagawa nila. Pero ang katotohanan, isa lang ang gusto nilang mangyari. Ang makabalik sa pwesto at mawala sa kapangyarihan at mawala sa issue yung mga nakalkal laban sa kanila para sila'y mapanatiling mabago. At ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong ating opinyon tungkol kung bakit ganun ang pag-atake ng mga Duterte. Ano ba talaga ang plano nila? Bakit ganun ang galit nila kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos? Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan nating mga kababayan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte noong 2023. May mga lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, ano ang balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si Pangulong Bongbong Marcos. At kapag natanggal sa pwesto si BBM, ipapalit nila sa pwesto si BP Sara bilang presidente. Pero may isang malaking problema. Martin Romualdez, siya lang ang humarang sa plano nilang masama at simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napapansin ninyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa plano nilang ito? Para sa bayan? Para sa mga Pilipino? O dahil naging sakim sila sa kapangyarihan? Hindi lang iyan. Handa silang pumatay para lang makuha nila ang gusto nila. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kasakiman at pagiging gahaman Grabe ng pala, mga no? Duterte sa pera, kapangyarihan na nakukuha nila sa kanilang pag-upo sa gobyerno. Hindi nila tunay na naiiniisip ang kapakanan ng nakakarami. Bagkos ay inuunan nila ang mga pangsarili nilang mga interes kung tunay na sila ay magagaling na leader. Bakit hanggang ngayon ang lugar na kanilang pinamumunuan ng ilang dekada na ay hindi pa din masasabing number 1 sa yaman at pagiging progresibo sa ating bansa? Ibig sabihin ay walang kwenta ang kanilang pamumuno dito. Matagal nang binabalak ng mga Duterte na mapanatili sa kanilang poder ang kapangyarihan na kaakibat sa pagpupwesto sa kanilang sarili sa Malacanang, kabilang paninira ang kanilang ginagawa sa kanilang mga nakikitang hadlang sa kanilang mga mitiin at maitim na plano. At hayaan na nga, target nila si Speaker Martin Romualdez, kaya sunod-sunod ang pinalalabas nilang mga kasinungalingan laban sa kanya. Hindi ba't kilala ang mga Duterte na mayroon troll farm, kaya madali Ang dami nga nila ang maglunsad ng mass media attack or fake news laban sa mga tinuturing nilang hadlang sa plano nilang makabalik. Kasi kung ano, 'di ba? Halimbawa, yung TV5, 'di ba? Ano 'yun? Pag once na nakakita ka ng post ng TV5, utangin na, ang daming tawa. Gago! Daming emojing tawa. Gago! Tapos tignan mo yung mga account, puro mga mga kung hindi tato, kung hindi mukha ni Duterte, mukha ni Sara. Ganon yun. Alangan naman na si Sara yun. Talaga troll farm talaga yun. Yun ang totoong troll farm. Sa pwesto. Gunit, tapos na ang ating pagiging tanga at bobo. Hindi na tayo Tama ka dyan. muli
pang magpapagamit at magpapaloko, sila ang tunay na kalaban ng bansa natin. Ang mga Duterte ang totoong taksil sa ating bayan. Mulat na tayo sa katotohanan, pera at kapangyarihan lamang ang nais ng pamilya nila. Handa silang ibenta ang ating bansa sa China, makamit lang ang nais nila. Salamat kay Speaker Martin Romualdez sapagkat tunay ang malasakit sa ating bansa at nagawa nila. Ganun pala sila. Ito ni Utay na, Kap. Pagal Arroyo at ng mga Mabuhay ka! protektahan natin. Ikakampi naman talaga nila si Gloria eh. Marcos at protektahan din natin. Sila, si Gloria, ay si Diego nga nagpalaya kay Gloria. Na mentor naman ni Sarah. Ay, nako. Sabihin natin lahat ng mga masasamang balak ng mga Duterte pati na din ng mga kaalyansan nila na siguro. So yung pala, no? Ang maitim nilang plano. Naku, kawawa tayo mga Pilipino pag ano. Anak ng Anak ng teteng daw. Gago! So yun lamang, no? Gabi. Kawawa pala tayo. Kawawa ang bayan, no? Magdino-tino na po tayo. Bawal po yung mga ginagawa ng mga kriminal. Pero dapat i-isa legal natin, mga kaibigan. Ha? Gawin natin ang tama upang tayo ay maging mabuting nilalang. Ha? Upang tayo hindi madugisan ng ating mga pangalan o ating mga kamay, di ba? Gawin natin ang tama. Sa ngayong eleksyon ay bumoto tayo ng tama. Okay? Ipakita natin na tayo ay nagkakaisa. Hindi ko sinasabing botohin nyo ang alyansa. Hindi ko sinabing botohin nyo ang mga PDP. Sinabi ko, botohin nyo kung sino ang alam nyong tama. Hindi yung may tama, ha? Gago! Gago!